Naramdaman sa maraming lugar sa Metro Manila at sa Central Luzon ang magnitude 6.1 na lindol na tumama sa Castillejos sa Zambales. Sa kasagsagan ng malakas na pagyanig, isang supermarket ang gumuho sa Porac, Pampanga. 2 bata ang kumpirmadong patay habang nasa 40 tao pa ang pinangangambahang natrap. Live mula sa Porac sa Pampanga, may report si GMA News stringer Romel Ramos. Romel, ano ang iyong kwento? Kumusta ang sitwasyon dyan? Kaya Ma'am Jessica, dito ako ngayon sa mismong rescue operation sa Chuson Supermarket sa Barangay Kangatba, Porac, Pampanga. At dito sa as of 8:30 PM, Ma'am Jessica, ay isa yung na-rescue ng mga rescue team. At pinutulan ito ng kanang hita para siya ma-rescue dahil siya ay nadaganan din yung building. Isa yung sinasabi dito nga kumpirmadong patay, 2 taong batang babae, habang hindi makumpirma kung meron pang isa nga na namatay rin. Sa ngayon, ang sinasabi ng rescue team na Ma'am Jessica, ay 8 pa yung nasa loob nitong bumagsak na gusali at nakakarinig pa sila ng kumakatok mga natrap. So umaasa sila na meron pa silang ma-rescue hanggang mamaya. Dito sa stream natin, Ma'am Jessica, makikita nyo yung rescue team. Parang meron sila dito ang tinututukan na nakakausap nila ito kanina pero ayaw kaming papasukin. Ayaw kaming papalapitin, dun sa area na to para hindi kami makagambala dito sa ginagawa nilang rescue operation. Romel, paki-clarify lang, no? Isa ang namatay dyan at 8 yung tinataya na natrap pa rin dyan sa guho. So hindi 40 kundi 8. Bago mag 8:30, Ma'am Jessica, yun ang sinasabi. 40 to 50 pa nga yung sinasabi na nasa loob ng gusali. Pero nung 8:30, bago tayo opere, nakausap ko itong Porac Rescue Team, 8 daw yung nasa loob pa. At isa nga yung kumpirmado na namatay, 2 taong gulang na batang babae. At yung isa na rescue nila, babae rin ito, pero pinutulan ng kanang hita. Okay, so hindi 2 kundi isa lang ang casualty o yung namatay dyan sa pagguhong yan. Hindi pa makumpirma, Ma'am Jessica, yung isa Pero may sinasabing 2 yung namatay, pero isa yung kinukumpirma, yung isa unconfirmed pa. Okay, ulitin ko rin lang, no, para sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin. May isang na-rescue kanina, pero para ma-extricate siya, ibig sabihin para matanggal siya dun sa guho, kinailangan itong putulan ng paa. Romel, buhay yung taong yon? May information ka ba? Ganun, Ma'am Jessica, pinutulan siya ng kanang hita at para nga mapulaw siya doon sa guho at agad siyang dinala sa ospital. Buhay siya, Ma'am Jessica. Okay. Paki-describe mo nga, Romel, yung supermarket na yan nung hindi pa gumuguho. Ilang stories yan? Ilang palapag yan? Maliit lang ba yan? Ano yung usual na ano yung pagkakagawa nung supermarket na yan? Sementado ba, konkreto o wood ba yung materials? Bigyan mo pa kami ng karagdagang detalye, Romel. Okay. Ma'am Jessica, ito ay konkreto at ayon doon sa impormasyon na nakalat ko, 2 taon pa lang na naitatayo itong gusaling ito. 4 na palapag ito pero kung titignan mo mula dyan sa screen ay isang palapag na lang yung nasa ibabaw So kung 4 nga ito bago ito gumuho, yung 3 palapag ito sa ilalim, yun na yung nadurog mismo. At yung ibabaw naman, wala na rin halos papakinabangan. Pero ito daw, Ma'am Jessica, nung paglindol, wala man lang babala na babagsak ito. Talaga daw nag-collapse agad Okay. Pero Romel, alam ko rin na yung simbahan ng Porac na damaged din So ibig sabihin ba, malakas na malakas yung pagtama ng lindol dyan sa Porac dahilan kaya gumuho itong supermarket na ito at saka nasira nga yung simbahan or talagang mahina ang mga estrukturang ito? Ano ang sabi sa'yo ng mga taga-riyan o ng mga nakasaksi ng lindol kanina dyan? Itong struktura ito muna nga Chuson Supermarket, Ma'am Jessica, kung 2 taon pa lang itong ay tatayo, ayon din sa informasyon bibigay sa akin kanina ng Porac MDRRMC,
bago pa ito para gubuo. So, yun naman sa simbahan ng Porac, may mga nasira ding mga bahagi doon. At dito nga sa may bahagi ng SCTEX, nag-crack din yung bahagi ng kalsada eh. Oo. Papunta nga dito, Ma'am Jessica, sa Porac, dumaan ako doon sa Mega Night, ayaw akong papasukin yung kapulisan dahil meron daw sinkhole, yun ang sinasabi sa akin. Pero pinapasok pa rin nila ako, kaya lang, kailangan ko mag-ingat sa pagdadrive. So, dun sa mga pangyayari na yun sa paligid at dito sa Porac, lumalabas sa Ma'am Jessica, malakas yung lindol na tumama dito. Ulitin ko lang yung binanggit mo, no? 4 stories itong building na nakikita nating gumuho bago nangyari itong lindol. Pero sa ngayon, ang nakikita ko na lang, Romel, dito sa iyong live video ay parang isang story na lang. So ibig sabihin yung 3 upper floors nito, tama ba? Gumuho lahat? Yung 3 na lower floors niya, Ma'am Jessica, yung gumuho, ang nadurog niya ng gusto, nakikita natin sa ibabaw, may bubungan eh. So ito yung pang-4 na palapag niya. Oh, okay. So ito na lang yung natira dun Ito na lang sa yung natira. sa 4-story o 3-story building, Romel? 4-story daw to, Ma'am Jessica, 4 na palapag. Okay, so isang floor na lang nung 4-story building ang natira. Ano tatanaw natin ngayon? Yun yung nakikita natin. Itong puting istruktura kung saan nagsasagawa ng... Ma'am Jessica, medyo maingay lang ng kaunti. Apos lang kami. Okay. So, di ko masyado narinig, Ma'am Jessica. Sige, pakinggan natin kung ano yung sinasabi ng rescue team, Romel. Ano yung ina-announce nila? Sige, ma'am. Alapit ako ng kaunti. Subukan ko lumapit ng kaunti. Pero pinalalayo kami. Ay Dito mabuti sa, pa lumayo ka kung hindi safe, no? Baka kayo ang mabagsakan dyan. Safe naman yung kinatatayuan ko. Pero yung lugar kasi kung saan sila ngayon nagsasagawa na rescue operation, sinurdunan na nila ito eh. Kaya hindi na kami makalapit. Okay. So ano pala yan, no? Ibig sabihin, yung level kung saan kayo naroon, Romel, pababa, no? Yung binagsakan nung 3 floors, no? Ibig sabihin, dun sa ibaba, naroon yung mga posibleng na trap na ang estimate kamo kanina ay 8? 8 pa. Ang sinasabing i-rescue na hoping sila na ma-rescue nila at buhay pa itong mga to kasi yung mga narinig silang boses at kumakatok pa daw. Okay. Okay naman ang rescue operations base sa nakikita natin. Marami naman sila, no? Naka-hard hat sila. Organized naman ito, Romel. Meron ba silang mga equipment na magagamit to cut through the debris, no? Para maka-rescue pa sila ng mga na-trap? Ma'am Jessica, kumpleto sila ng equipment. Yung sinasabi ng mga rescue team, ito, mula sa screen, kung makikita ninyo, itong crane papalapit doon sa harapan ng Chuson supermarket eh. Kompleto sila na equipment. Sabi nila, yun nga lang, nahihirapan sila na mag-rescue dahil doon talagang walang madaanan eh. Ano ba ito, Romel? Sa sentro ba mismo ng Porac ito? Sa town proper mismo? Yes, Ma'am Jessica, dito mismo sa town proper ng Porac. Okay. So as of this time, no, ano pa yung nakikita mong difficulty para kung sakaling may mga nakikinig pa sa atin na mga pwedeng makatulong, agad silang makapunta riyan to help, no, to respond to the situation. Romel. Yun nga yung panawagan kanina ng lokal na pamahalaang panlalawigan ng Pampanga na kung sino pa yung maaari na makatulong dito sa ginagawang rescue operation eh. Pero nandito na yung PDRRMO, yung sa Porac Rescue, yung San Fernando Rescue Team, nakita ko na rin dito. Pero gaya ng apela nga ng local government, kung sino pa yung maaari pang makatulong sa ginagawa nilang operation. Okay. Baka meron pa akong mga hindi natanong sa'yo na vital information na kailangan iparating, Romel. Dagdag sa iyong report. So far, yun naman lahat yung mga detalye na nandito pa, Ma'am Jessica, kung magkakaroon man ng ibang development dahil nga itong, hindi ko matanaw mula dito, yung train kasi ay nilagay doon sa harapan nito. Mukhang may pull out sila doon na isang victim o na trap. Kinakausap ng rescue team. Hindi ko lang talaga makakuha na ng video mula dito.
pero kinakausap ng rescue team mula din sa gumuhong mga bakal. Okay, so hindi nila kailangan, Romel, na mga cutter. Yung mga ganyan, yung mga pangputol ng mga konkreto o ng mga bakal. Meron silang sapat na equipment kamo. Meron silang sapat na equipment. Kung ang sinabi mismo ng rescue team, nagtanongin ko sila kanina, Ma'am Jessica, kung ano yung kailangan nila, kung ano pa yung nagiging problema sa rescue operation. Kompleto naman daw, talaga lang daw, hirap sila dito sa pagpasok dahil talagang walang madaanan. Okay. In the meantime, kasi sinasabi ng mga otoridad, alam din natin, based on past experiences, pag malakas na lindol, followed yan by aftershocks. No, yung mga rescue team natin, I suppose, they're very mindful of that possibility. No? Pero yung mga tao ba riyan sa paligid, alert ba sila dun sa posibleng aftershocks? Dulot nitong malakas ngang lindol kanina, Romel? Yun nga, yung isang binanggit dito kanina, mag-ingat sa posibilidad ng aftershock. Kaya maging itong mga rescue team, kahit nakumpleto sila ng gear, talagang maingat sila kasi sa posibilidad na muling gumalaw yung lupa, baka sila naman yung mataganan dito sa ginagawa nilang operasyon. Okay, maraming salamat at ingat ka dyan, GMA News Stringer Romel Ramos.